Just now, magulo ang Senado. Martin, pinaamin na. Utak ng People Initiative, ebidensya, hawak ni Bato. Aba. So ito ay nagmula kay Banat Kapanig TV. Aba, mas lalong tumitindi habang tumatagal. Wala pang 2028 yan, no? Pero, umiinit ang labanan. So, welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Si Senator Amy. Ayun. Si Senator Amy naman po. So, ito po, alam naman natin na gawa-gawa lang yan, no? Si Senator Amy Marcos naman po. Talagang hindi po nila mapaniwalaan sila po ni Senator Bato na hanggang ngayon itinatanggi po ng mga politiko yung involvement nila dyan sa PI na yan, no? Sabi nga ni Bato, mahirap po yung national leader natin kasi matuturing po na national leader yung Speaker of the House eh. Mahirap po na yung national leader natin, mga national leader ay sinungaling, no? Kitang-kita na po sa unang saltada pa lang ng sa Senate investigation na doon po mismo sa bahay ni Romualdez, no? Pinsan Initiative, doon po mismo sa bahay ni Romualdez nagmi-meeting tong mga nag-PPI na to. Tsaka maganda po kay Senator Amy, hindi na po siya nagtatago ngayon, no? Wala na pong talagang inihihiwalay niya na po yung para eto ini-expose din po ni Senator Amy yung mga totoong loyalista, mga Marcos loyalists. Una, sinabi niya na hindi ka naman Marcos, di ba? Unang pagtatanggi yun. Ikalawa, ngayon po pinakamalupit na sinasabi ni Senator Amy, hindi na po siya nagtatago. Matagal kaming napahirapan. Yung pamilya namin matagal na inusig. Kaya dito mo makikita kung totoong loyalista o hindi. Wala akong pakialam, hindi naman po ako loyalista eh. Kaya lang nanay ko loyalista yan. Tatay ko loyalista yan. Patay na nga lang. Di ba? Kamag-anak namin, dahil mga Ilocano, mga kamag-anak namin loyalista eh. Pero ngayon lang po ako nakakita na yung mga loyalistang vlogger mas kampi pa po sa hindi Marcos. Dapat nag-iisip-isip kayo eh. Totoo ba na yung si Pangulong Marcos na tatay? Ang pinangangalagaan? Yung pangalan pa rin ba ng Marcos? Ito po bagamat kahit parang ansama ng dating nito, hindi ko naman po yan intensyon, no? Pero nagsabi na po ng katotohanan si Senator Amy, pwede niyo siyang banatan na ibig sabihin, pangalan lang pala ng Marcos ang gusto mong ipagtanggol. Yun na nga po yun. Di ba? Kasi alangan naman, sabi nga ni Senator Amy, dekada kaming siniraan nung binigyan kami ng second chance. Sasayangin lang namin dahil para kanino? Ito mga katanungan ni Senator Amy. Para saan? Bakit kami magsasayang nung pamilya namin? Bakit sasayangin namin para sino mag-gain? Bakit para dyan sa PI na yan? No? Sa totoo lang, para saan po yung PI? Para may makinabang lang na hindi naman Marcos. Tama naman yun. Kamag-anak nila. Pero panahon na po para tablahin yung kamag-anak. Yan yung punto ni Senator Amy. Ayun, no? Kumbaga, syempre, alam naman natin na nung panahon talaga ni Ferdinand Marcos is okay naman talaga yung pamumuno niya. Talagang marami lang talagang kumokontra sa kanya is yung talagang nasasagasaan niya, yung mga gustong gumawa ng mga pakikipaglaban sa gobyerno. Yun talagang mga naperwisyo eh. No? Pero kung ikaw naman talaga sumusunod, hindi ka naman napeperwisyo. Diba? So, tama nga naman si Amy Marcos na syempre, ang tagal nilang nasira, ang tagal sinira ang pangalan nila kung ano-anong binato, sinabi sa kanila, ganto, ganyan. Ngayon, na nagtiwala uli sa kanila ang mga tao, bakit nila sisirain uli? At bakit uli sila masisira sa ganito na ginagawa sa kanila? Ang ibig ko sabihin na ginagawa sa kanila is yung merong tao na parang gustong sumira sa pangalan nila. Hindi si FPRRD yun, no? Kasi ilabas natin si FPRRD dito, ilabas natin ang mga Duterte dito dahil labas pa sila sa usapan yan. Saan ba nagsimula lahat yan? Sino ba ang taong nagdala sa ganyan? Kaya nagkaganyan ang mga Marcos at Duterte. Kaya nagkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan ngayon. Ayokong banggitin eh. Kayo mga katunay, alam nyo na sa sarili nyo kung sino yon. So pinapangalagaan nga naman ni Senator Amy ang kanilang pangalan.
At lalong-lalo na syempre ang ating presidente na si PBBM ay kailangan niya ring pangalagaan kung ano ang imahe. No? Sa kabila na nga ang daming bumabato ngayon kay PBBM na mga issues, is kailangan naman talaga na ma-stop. Ngayon, kung mismong, yan nga sinasabi, kamag-anak, ganito, ganyan, ang sumisira is napakasakit sa kanila yon. Siyempre, ikaw, kaano ka namin, tapos ganito lang ginagawa mo. Bago kami makabalik dito. Kasi kung hindi nakabalik ang mga Marcos, hindi rin makakabalik ang mga Romualdez. Tama ba ako? Mali. So, kaya nakabalik ang mga Marcos, malaki din ang naging papel ng mga Duterte, kaya nakabalik ang mga Marcos. Kasi nung panahon ng PRRD, nagkaroon sila ng magandang ugnayan. Pagpalagay natin, may nababalitaan na tungkol sa mga issue nun. Pero, ang laki pa rin na naging impact ng mga Duterte sa mga Marcos, kaya muli silang nag-shine, muling nakabalik, muling pinagkatiwalaan ng mga tao. So, eto na. Nung bumalik na sila, okay na sana eh. Diba? Ang ganda na ng samahan, unity team, si VP Sara nagtiwala kay PBBM, si PBBM nagtiwala kay VP Sara, okay na eh. Kaso nga lang, hindi na sa dilawan ng problema, hindi sila yung nagbigay ng problema para magkaroon ng rival yung dalawa ngayon eh. Yung Duterte at Marcos eh. Ang problema is, nababalita nga, mismo sa kasama nyo pa. Diba, doon pa nanggaling ang problema? So, bakit ganun? Sa akin, ako naawa ako sa mga Duterte, sa mga Marcos, kasi sila yung nagiging biktima rito eh. Diba, hindi, totoo yan. Isang tao lang pala ang pwedeng sumira sa dalawang pangalan na yan. At iisa lang pala ang tao ang pwedeng magpahiwalay sa dalawang pangalan na yan. Kita mo, isang click lang, isang pitik lang, buwag ang unity team, di ba? Grabe. Kaya ngayon, nakikita nyo po, mag-isip-isip po kayo, yung mga nagsabing kayo ay Marcos loyalist, yung mga sinusuportahan nyo pong supposedly Marcos loyalist vloggers, baka Romualdez loyalist vloggers po yan. Yun lang. Hindi po Marcos loyalist. Kung naiintindihan, kasi yung mga supporter ng mga Marcos talagang, awayin namin yan. Sana, kung inuunawaan nyo lang kung saan nanggagaling si Senator Amy, maunawaan nyo yung hirap ng, yan, sinabi ni Pangulong Duterte, baka ma-Marcos senior kayo. Ano ibig sabihin ni Pangulong Duterte doon? Pag hindi kayo naglubay dyan sa kaka-PI, baka ma-Marcos senior kayo. Baka matulad sa tatay. Yun po ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte doon, no? Kasi, alam nyo, sa totoo lang, kung nakikinig kayo kay Senator Amy, message siya para sa mga Marcos eh. Kasi kami tapos na ako riyan sa unity team eh. Wala na akong balak na manawagan na buuin ng unity team. Hindi na. Nakilala na namin kayo. Pero ang point ko lang, sana kayo nakikinig. Kasi for survival na ng mga Marcos itong sinasabi ni Senator Amy. Parang wala kayong pakiramdam sa mga Marcos eh. Mas gusto nyo pang magkadurog-durog ulit. Sa bagay. Tignan nyo po yan, yung mga sumusuporta ko kay Marcos, pero si Tambi talaga yung sinusuportahan. Baka pag nawala na po yung mga Marcos, buhay pa rin yung mga yan dahil ang dali lang magbalik tara. Totoo lang eh. Pagkakakilala ko dyan sa mga yan, Duterte supporter yan. Duterte vloggers yan eh. Okay. Paano po ba balimbing si Amy? Hindi po magiging balimbing sa mga Marcos si Amy kasi Marcos siya. Hindi niyo po ba naunawaan yun? Anak siya ng kanyang ama. Tayo rito sa mga panawagan ng Mindanao Republic. Ako po, ililinaw ko baka nagkakaliwan na. Ito po muna sa ICC. Total, laging binabanggit. Sabi po ito po ang pahayag ng ating ni Minandro. Ano nang ang pangalan nito ng ating Solgen. Ang sabi ni Solgen, pwede naman mag-issue yung ICC ng warrant of arrest. Kaya lang, paano mo ipapatupad nga yung warrant of arrest? Parang warrant of arrest lang yan kay Putin. No? Yung sinasabi naman nila, pwede naman daw makipagtulungan yung mga non-member countries. Illegal po yun. Manghuhuli kayo. Halimbawa, yung sasabihin nila na pwede makipagtulungan yung mga pulis natin, huliin si Pangulong Duterte, Minandro Guevara. Sa Davao, sa Davao huliin ng mga pulis samantalang wala silang jurisdiction. Kanino susunod yung mga pulis ng Davao? Sa mga walang ang ibig po sabihin na walang jurisdiction, wala po silang kapangyarihan over us. Kahit po sabihin nila na arestuhin na yung mga Duterte, sino po aaresto? Sino po dadayo sa Davao para mang-aresto at ipatupad yung isang illegal na utos?
Pwede po yun. Yung mga miyembro pong country, hindi naman po tayo miyembro eh. Okay. Alam niyo may magandang sinabi to si Congressman Alvarez. Magtataka kayo. May mga nagpo-post kanina, may mga nagko-comment kanina. Di ba, Boss Buds, galit yan si Alvarez kay Sara Duterte dahil si Sara Duterte ang naging dahilan ng pagkakalis niya sa speaker. Sabi naman ni Alvarez, wala pong personal doon. Wala kaming galit sa isa't isa ni BP Sara. Mga politiko po yan. Alam niyo po, pero ito ang paniniwala ni Alvarez. Di ba? Mindanawan sila pareho eh. At kanina po, nagpasalamat si Alvarez kay Speaker Martin Romualdez. Baka hindi pa po nyo nababalitaan, kapapasok-pasok lang po nito. Ano po sabi ni Alvarez? Dito po. No? Nagpasalamat po siya. Bakit po siya nagpasalamat kay ayan. Sabi ni Alvarez, maraming salamat, Speaker. Dahil sa ginawa mo sa Mindanao, muli mong binuhay yung paghangad ng mga taga Mindanao na humiwalay sa Pilipinas. Matatandaan po natin, noong 1970s, panahon po ng tatay ni Pangulong Marcos, yung secessionist movement po ng Mindanao sa pangunguna na nila Miswari, no? Ayun nga lang, through armed revolution, no? Yun ang mahirap, no? Yung maisip talaga nila na humiwalay dahil sa nangyayaring ganyan. Kasi ang lumalabas dito, no? Syempre, yung mga kababayan natin sa Mindanao, nawawalan ng tiwala sa ganyan. Para syempre, yung sa budget nga, sa Maynila lang, sa Luzon lang, ganto, ganyan. Pero sa Mindanao, kapag dyan, bibigyan ng ganto, parang hinaharang, ayaw. Diba? Kasi nga, parang nagkakaroon ng personalan eh. Diba? Imbis na maramdaman ng mga taga Mindanao na, parte din kami ng Pilipinas. Kailangan parang pinaparamdam na, hindi, iba kayo eh, parang ganun. Diba? Kaya nga tayo Luzon, Visayas, Mindanao, kailangan pantay-pantayan. Walang hindi pantay-pantay dyan. Kahit mapaluson ka, kahit kung sa Luzon ka naglilingkod, kung ikaw ay nasa posisyon, o dyan, is kailangan, ispatas yan. Diba? Ang problema is nagiging personal, kaya ayaw bigyan ng pondo ng ganito, ganyan. Kasi nga, mga Duterte, ganito, ganyan. Diba? Ganun eh. Personal ang nangyayari. Hindi na para sa kapakanan ng taong bayan yung nangyayari. So, paano pa magtitiwala? Siyempre ngayon, nagiging maayos na sana nitong mga nakakaraan. Kaso, eto na naman. Pag pumasok na naman sa isip nila na, ano ba to? Iniitsupwera nyo ba kami? Parang ganun. Siyempre, eto pasintabi lang po sa mga kababayan natin ng mga taga Mindanao dito. Siyempre, inaano din natin yung damdamin nila eh. Sa mga nangyayaring ganito. Na parang, ilalabas mo kami sa usapan. Parang ganito yan. Di kung ganyan-ganyan, di bubukod na lang sila. Yun pa yung maiisip nila. Di ba? Na sana wag mangyari. Ano yun? Luzon, Visayas na lang. Di wala ng Mindanao. Aba, hindi naman maganda yun. Talagang ang Pilipinas talaga binubuo na Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po iba eh. Peaceful means. Hindi niyo po pwede na sabihin sila yung nananawagan. Ibig sabihin, si Pangulong ay ito pong mga taga Mindanao naghahangad po na humiwalay sa Pilipinas, hindi po sa pamamagitan ng secessionist movement o yung arm revolution, no, against AFP, against the Philippine government, hindi po, no. Ito pong panawagan nila ay sa mapayapa, pirmahan din po, no. Ipinoporma pa lang po nila. Alam nyo, baka sabihin nyo naman nananawagan ako, hindi po, taga Luzon po ako eh. Gusto ko po buo ang Mindanao, Luzon, Visayas at Mindanao. Gusto ko po, naniniwala po ko kay Sara Duterte na magiging susunod na presidente ng Pilipinas. No? Hindi po nawawala yan. Kapag yan ang naging presidente ng Pilipinas, naku, malamang kayo sa malamang. Alamang. Yung paghangad na yan ng mga tao sa Mindanao, matagal na po yan. Maliit pa lang ako, may ganyan ng pananaw sila. Kaya lang po, good governance po ang kinakailangan para po maramdaman nila na sila ay included. Bakit po nagpasalamat si Congressman Alvarez, dating speaker, kay Speaker Romualdez? Dahil hindi lang... Parang sinasabi naman, no, parang pag si speaker ang naging prime minister, no, ang Mindanao hindi napapansinin. Parang ganun, Nako, lagot, nako. Ang laki pa naman ng boto dyan sa Mindanao. 'Di ba? Sa buong Pilipinas. 'Di ba? Ganyan pa pinaparamdam nyo
sa mga taga Mindanao. Oo. Parang nagiging unfair kasi. 'Di ba? Unfair 'yan, unfair. Pala, no? Hindi lang po pala yung Davao City, yung pondo ng Davao ang binawasan dito pong budget na mula pa pala 2023 hanggang 2024. Hindi lang po budget ng Davao. Kawawa naman yung Pero mga taga budget Mindanao. po ng halos Huwag naman lahat daw sana ng ganun. distrito ng Mindanao. Kaya po yung feeling na neglected sila sa Mindanao, yan po yung sinabi nito ni Alvarez dito po sa isang panayam sa kanya, no? Sino ba tong ano? Tignan ko lang kung sino yung wala hindi na makita kung sino yung nag-interview sa kanya. Ibig sabihin, ni-unite niya muli yung damdamin ng mga taga Mindanao na sila ay neglected. Napakayaman po ng Mindanao, no? Para po sila i-neglect ng mga taga nakabase sa Maynila, no? Yung lahat po ng mga budget nila, particular yung mga flood control project nila, ay talagang binawasan. DPWH po itong pinag-uusapan. Ayon, at natunghayan natin ang videong ito na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan, na nagiging unfair na, no? Pangit naman yung ganun na inilalabas nyo sa usapan ng Mindanao. Binabawasan nyo sila ng pondo na ganto, ganyan. No, kumbaga party pa rin sila ng Pilipinas, party sila ng Pilipinas, karapatan nila kung ano ang nakukuha ng Luzon, Visayas, Mindanao, karapatan din nilang makuha dahil nasa party pa rin sila ng Pilipinas. Para kasing, ewan ko ba sa inyo? Kakapersonalan na lang, sa totoo lang. Kayo mga katunayan ng masasabi nyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.